Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang tinisyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so very interesting po yung mga pinili ko pong mga kwento para po sa video na ito. So mamaya po magkakaroon po tayo ng short po na analysis sa bawat isa sa mga kwentong ito. At sana'y magustuhan po ninyo yung mga napili ko pong story na ibahagi sa inyo ngayon. So without further ado, sit back, relax and enjoy and listen to the stories. So mamaya po ulit, magkita-kita po tayo. Ang aking stories ay may kinalaman sa kulam na nangyari sa brother ko at sa akin. Ewan ko ba kung anong meron sa aming magkapatid at nakulam kami pareho. Yung brother ko, na tawagin na lang natin na Ronnie, ay single nung mangyari ito. Wala talaga siyang pinagkakaabalahan na iba maliban sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang advertising company sa Makati at dahil nga sobrang sipag, isa siya sa mga nakikita ng manager nila na para ma-promote. Matagal na rin kasi siya dun sa work and also, hindi rin naman talaga may kakaila na magaling siya talaga. Until one day, nagreklamo itong si Kuya Ronnie na lagi siyang nangangati. Pinatingnan niya sa amin yung likuran niya at meron ngang mga rashes. Nung una, akala ng mother namin, allergic lang siya sa detergent o baka buwang araw. So, hindi na nilagyan ng Fabcon at iba pang detergent yung mga damit ni Kuya. Naglagay na rin siya ng prickly heat powder sa kanyang likod. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin mawala-wala yung pangangati niya, kaya akala ng mom ko dahil na ito sa pagkain. Kaya hindi na siya pinakain ng kahit anong malansa o kahit chicken. Hanggang lumipas na ang weeks, wala pa rin nagbabago sa kanyang nararamdaman. In fact, mas lumala pa ito. Tuwing gabi at madaling araw, nakakaramdam siya ng pananakit sa kanyang mga kamay na parang tinutusok-tusok. Inising niya ako at pinahilot niya kasi nagka-cramps daw yung kanyang mga kamay. Minutes passed, mas lumala pa yung pananakit na pati na yung mga talampakan niya, nararamdaman na rin niya ito. Nirush namin siya sa ER kasi kakaiba na talaga. Hindi na naman nakapasok yung kuya ko. Ilang araw na siyang hindi nakakapasok. Minsan, half day na lang kasi sobrang puyat din siya. Hapon nung naisip ng mother namin na ipakita na siya sa albularyo. Baka raw nakasagi ng hindi nakikita. Naniniwala kasi mga parents ko sa ganon. Pumunta kaagad kami doon sa nirekomenda na magaling daw na albularyo ng isa sa mga kaibigan ni Mama. Pagkarating namin doon sa place, nagulat kami sa sinabi ng matandang albularyo. Kinukulam ka. Asing kapapasok pa lang namin, hindi pa 1 minute nung makita niya si Kuya. Pinaupo ng matandang babae si Kuya Ronnie, tsaka tinanong kung ano raw ba ang mga nararamdaman nito. Kasi malakas daw yung gumagawa nito sa kanya. Sabi naman ng kuya, napapansin daw niya na exactly 6 p.m., 12 a.m. at 3 a.m. nangangati siya at nagiging worse lalo na parang tinutusok-tusok din siya. Sabi naman ng matandang babae, siya raw ay pinakulam ng workmate niya na inggit sa kanya. At yung nangkukulam daw sa kanya, tiyahin ng workmate niya. Sinabi niya rin na inilagay na raw na magkukulam yung gamit niya na pangkulam dun sa kuya ko sa loob ng garapon. Sinabi rin ng matanda, kung papasok ka bukas at mapapansin mo na may sumusunod-sunod sa'yo, siya na yon dahil may balak siyang ibulong sa'yo para mas lumala pa lalo yung sakit mo. Pero dadasalang kita para sa mga oras na ikaw ay atakihin ng mangkukulam, kukontrahin ko ito. Bago kami umalis, may binigay siya sa amin na pakontra sa usog at pangkukulam. Kinagabihan ng araw na yon,
Nalesin naman yung nararamdaman ng aking kuya. Kinabukasan, nung pumasok siya sa office, totoo nga yung sinabi ng matanda. May bubulong sa kanya na isang katrabaho niya na kasabay niya dun sa kumpanya, pero hindi niya ito maintindihan. Buti na lang at nasa bulsa ng pantalon niya yung pangontra na binigay sa kanya ng matanda. Tiningnan daw ni kuya ng matalim yung workmate niya at bigla daw itong lumayo sa kanya. Dahil nagulat na lang sila lahat nang all of a sudden, biglang nagsusuka yung workmate na yun at nagko-complain ng sakit-sakit daw ng tiyan nito. Hindi na nakabalik sa kumpanya yung workmate na yun dahil nag-immediate resignation ito dahil daw sa health problems. Hanggang sa naalis na lamang yung pangangate at pagsakit ng kamay at talampakan ni kuya. And also, siguro nag-iisip kayo kung na-promote ba si kuya? The answer is yes. This time, yung nangyari naman sa akin mismo yung aking ibabahagi. Bali 6 kaming close friends. Naging classmates kami nung college. Pangalanan na lang natin yung 5 friends ko na sila Aida, Bona, Corazon, Dita, at Edeline. Nung una, masaya kami ng sobra. Akala namin, kilalang kilala na namin ang bawat isa. Sila Aida at Edeline ay first time lang daw nila na makarating ng Maynila. Si Aida, kaya daw niya ginustong mag-aral dito, ay dahil dati pa daw niyang pangarap na makapunta ng Maynila. Si Edeline naman ay tumira sa bahay ng tita niya na dito na sa Manila nakatira since ito daw yung magpapaaral sa kanya. Okay naman silang kasama, masaya at sobrang bait, pero lahat pala talaga may tinatago na masamang ugali. Nung nakilala ko sila, first time ko rin magkaroon ng mga kaibigan na galing ng probinsya. In-expect ko talaga na sobrang bait nila kasi ang akala ko, puro mga simpleng tao lang yung nasa probinsya. Yung bang mga walang ere sa katawan at puro kabutihan lang ang iniisip. Pero hindi pala. Dumating na yung araw ng enrollment namin para sa second semester. Kaming 6 ay nagkawatak-watak. 4 na lang kami magkakasama. Ako, si Bona, Corazon at Dita. Dahil sabay-sabay kami nakapag-enroll at hindi naman nakasabay yung 2 naming kaibigan na mula sa probinsya. Ayon kasi dun sa 2, wala pa daw kasi silang pera that day na pang-enroll. Kaya nauna na kami kasi baka maubusan kami ng slot for section, kaya nahiwalay sa amin sila Aida at Edeline. So silang 2 na lang yung nagsama na mag-enroll, kaya magkakaiba yung mga section namin. Bago pala kami magkawatak-watak, nagpaluwagan pa muna kami. Ako yung unang sumahod at next naman yung kaibigan ko na isa. Hanggang sa lahat kami nakasahod na maliban kay Aida, yung isa kong naging kaibigan na galing probinsya. Lahat kaming 4 na bayaran na siya maliban kay Dita. So ayun na nga, kahit nagkawatak-watak na kami, continue pa rin naman yung friendship namin. Kumakain kami sa labas kapag same ng oras yung vacant namin. Kapag may free time naman kami, nakikita pa rin. Masaya pa rin kahit magkakaiba na yung mga sections namin. Hanggang sa dumating na yung araw na naniningil na si Aida kay Dita about nga dun sa utang sa paluwagan. Kulang pa kasi yung binibigay na pera ni Dita kay Aida that time. Siguro, umabot na ng 1 linggo yung pagsisingilan nilang 2. Hanggang sa dumating na yung pagkatalo nila sa chat at ako ay nakisali na rin sa kanila. Kasi nagsusubong sa akin si Aida na kesyo nagsasagutan na nga sila at pinabas niya pa nga sa akin. Kaya nagawa ko na rin makisali pero wala naman akong intensyon na kumampi kahit kanino sa kanilang 2. Oras na ng singilan nilang 2. Si Dita ayaw nang makipag-usap dito kay Aida. Bilang good friend, ako na lang yung nakipag-usap at inabot ko yung utang ni Dita doon kay Aida. Nung inabot ko at kaharap ko na nga siya, akala niya siguro pinagkakaisahan namin siya. Ang sinabi ko lang naman, "Oh, eto na yung bayad niya. Huwag na kayong magtalo sa chat, okay?" Hindi siya kumibo at ramdam ko yung galit at inis niya. Kaya pagkaalis niya, lumiretso ko kagad sa room para sabihin kila Bona,
Corazon at Dita na hindi man nag-thank you o ano sa akin itong si Aida. Basta na lang akong tinalikuran. Kaya yun, nagawa ko na rin tuloy magalit kay Aida kasi feeling ko ungrateful siya. After that issue sa mga kaibigan ko, bibihira na lang kami magkita-kita, lalo na yung dalawa na sila Aida at Edeline. Hindi na namin sila nakakasama simula nung nangyari yung ganoong issue. Nagkakaiwasan na kami, maski nakakasalubong namin sila. Minsan yung isa lang yung kakausapin, yung isa hindi. Hindi na rin namin pinansin pa si Aida hanggat sa umubos na nga kami talaga pati kay Edeline. Since magkaiba rin naman yung mga sections namin sa kanila. Lumipas yung mga buwan. Lumuwas kami ng Batangas nila Bona, Corazon at Dita. Nagstay ako sa bahay ng lola ni Corazon since taga doon ang mga ito. Di ko gets kung bakit sobrang nangihina ako ng mga panahon na iyon. Umabot na nag-40 yung temperature ko that time. Dahil doon, hindi na ako pinaluwas pa uwi ng Maynila at tumawag si Corazon sa daddy ko upang sunduin ako dun sa Batangas dahil sobrang taas ng lagnat ko. Nung nasundo na ako at nasa kotse na kami, kinakausap nila ako kung ano bang nangyari sa akin. Pero pakiramdam ko, ayoko magsalita. Ang init-init ng aking pakiramdam. Kaya nung napansin nila na hindi ako umiimik, hindi na sila nagtatanong. Bumiyahin na kami ng tahimik at walang nagsasalita sa loob ng kotse namin. Nung una, akala ko okay na dahil gumaling din naman ako mula sa lagnat. Pero bigla ako naging sakitin from that day onwards. Araw-araw uuwi ako sa bahay na masakit yung aking ulo. Kasi pagod na pagod ako palagi galing school. Yung mga kaibigan ko, nagsasama pa rin kami sa loob na lang ng school at bibihira na lang gumala. Isang araw, pakiramdam ko pagod na pagod ako at sobrang mabigat yung katawan ko kahit kagigising ko lang. Pero pinilit ko pa rin pumasok sa school. Sobrang talagang sumasakit yung ulo ko at nahalata na rin ako ng mga classmates ko. Hey, okay ka lang ba? Parang nangihina ka yata. Tanong ng isa. Ewan ko ba, pakiramdam ko parang pagod na pagod ako. Sagot ko naman. Tinapos ko pa rin yung mga classes ko hanggang sa nakauwi na ako. Umulan ng sobrang lakas. Buti na lang kahit paano, may dala akong jacket. Nag-text ako sa papa ko pati kay Kuya Ronnie na sunduin ako dahil wala akong daladalang payong. Kaso, hindi sila sumasagot. So ako, sinugod ko na lang yung ulan hanggang sa makasakay na ako ng jeep dahil uwing-uwi na talaga ako at gusto ko nang matulog upang makapagpahinga. Nang nasa jeep na ako, sumakay ako sa unahan. Nang bigla may kasunod ako ng matandang lalaki at nagkatabik na kami. Magbabayad na sana ako na biglang sabi sa akin ng matandang lalaki, "Ako na yung magbabayad, iha. Libre na kita." Naggulat ako pero nagpasalamat na lang ako. Habang nasa jeep ako, hindi ko pa rin maiwasan na hindi magalit kila papa at kuya dahil hindi nila ako sinundo. Malakas pa rin yung ulan habang bumabiyahe. Bumaba na yung matanda at nagpaalam pa siya sa akin. Pero ang sabi ko na lang, "Sige po, ingat po kayo." Nung nakababa na ako, napakalakas pa rin ng ulan. Sinugod ko na dahil wala naman talagang magsusundo sa akin. Naglalakad ako habang malakas yung ulan at habang papalapit na ako sa aming bahay, sobra-sobra talaga yung galit ko. Dahil naisip ko noon na wala man lang nakaisip na sunduin ako, kagagaling ko lang talaga sa sakit. Tapos magkakasakit na naman ako ulit. Pagpasok ko dun sa bahay, lahat sila nakatingin sa akin. At ako sa sobrang galit ko, nasigawan ko yung mama ko. Ang sabi ko, "Hay nako! Wala man lang nag-isip sa inyo na sunduin ako! Nagka-text ako sa inyo, walang sumasagot! Nakakabwisit talaga kayong lahat!" As in galit na galit yung nararamdaman ko that time. Nung pagkahiga ko, at medyo nahimasmasan na ako, nagtaka ako bigla kung bakit nagawa ko yun.
kung bakit ako nakasigaw ng ganun. Basta hindi ko alam, gulong-gulo ako ng mga panahon na yun. Kasi kahit pagod na pagod ako at galit, hindi ko talaga nakakaya na magsalita ng ganun sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganon. Anyway, ikukwento ko na lang sa part 2 ang susunod na nangyari. Medyo mahaba na pala. Pero sa part 2, doon ko na ikukwento yung nagsisimula na akong mag-ibang anyo at pakiramdam ko ay ibang gumagalaw sa sarili kong katawan. Nais kong ibahagi yung kwento ko para na rin makahingi ng payo sa inyo. Buntis yung aking misis sa aming ikatlong anak. Ayon sa kanya, mas hirap siya sa kanyang pagbubuntis ngayon kumpara sa mga dinanas niya sa dalawa naming naunang mga anak. Kagabi, nakarinig kami pareho ng ikikik na tunog. Marami naman talagang paniki dito sa amin, kaya akala ko, iyon lang yun. Baka paniki lang na mababa yung lipad. After 30 minutes siguro, lumabas ako ng aming bahay upang manigarilyo. Habang naninigarilyo, nakakita ako ng di ko mawari kung paniki ba o ibon. Basta sobrang baba na kanyang lipad, papunta sa akin. Yung sa sobrang baba niya, literal na napayuko ako kasi parang tatama na sa aking mukha. Nung tumingala ako sa pagkakayuko, may aso na kulay itim na dumaan sa labas ng gate namin. Nakipagtitikin pa talaga sa akin yung aso. Weird lang, since di ko nakikita yung dati sa aming street. Agad ako pumasok ng aming bahay at sinabi ko kay Mrs. ang lahat-lahat. Nabanggit niya sa akin na nung pinagbubuntis daw siya ng kanyang mama, may kinuwento ito sa kanya na pareho daw na nagaganap ngayon. May aso, paniki, basta ganun na ganun. Kinikilabutan na talaga ako nung time na yun, kaya naghanda ako ng 2x2 in case nga na may hindi mabuting pumasok sa aming bahay. Hating gabi, lumabas ulit ako ng aming bahay para manigarilyo. May matanda naman ngayon na lalaki na naglalakad sa harapan ng bahay namin. Sobrang weird, since usually sa mga ganitong oras, wala na akong nakikita naglalakad dun sa aming street. Tahimik kasi talaga dito. Alam ko, dahil sa bahay lang ako nagtatrabaho. Panggabi ako palagi. Sobrang out of place lang talaga na meron naglalakad pa ng ganitong oras. Pero hindi ko nalang pinansin. Baka kako kamag-anak lang ang aming kapitbahay o ano. Payat na medyo matangkad at mga tansya ko nasa mga 50 plus ang edad. Mabagal lang siyang maglakad. Wala namang ibang kakaibang nangyari nung gabing iyon. Ikalawang gabi, siguro mga 2 AM na nito, galit ni galit yung aso namin. Tahol ito ng tahol na parang may kaaway. Nakaramdam ako ng hiya sa aming mga kapitbahay kasi baka nabubulahaw na sila. Lalo't napakalalim at malakas ng kahol ng aso ko sa labas. Pagkasilip ko, nandun na naman yung aso nung nakarang araw. Nakaupo at nakarap talaga dun sa bahay namin. Kaya kinuha ko na yung 2x2 ko at nung papalapit na ako sa kanya, casual lang siya na tumayo at lumakad na lang. Hindi siya kumaripas ng takbo palayo. Di kagaya ng mga normal na askal na kapag nakakita ng tao at hindi nila teritori, tatakbo sila palayo. Itong aso na to, super casual lang na naglakad. Weird diba? Yung third night ang pinakamalala. O nga pala, nakatira kami sa isang middle class subdivision. Hindi naman talaga mga super yaman yung mga nakatira dito, pero natural lang na bawal mag-alaga ng poultry animals dito sa amin. Madaling araw, nakarinig kami ni Mrs. ng baboy. Basta yung tunog na ginagawa ng baboy usually kapag sila'y nagugutom. Hindi na ako pinalabas ng Mrs. ko para i-check since natatakot na din siya. After 15 minutes, nakarinig naman kami ngayon ng parang mga pagkatok. Nasa may bintana lang ito, kung ano man siya. Kumakatok. After a few minutes, tahimik na ulit.
Ito naman yung nangyari kagabi lang. Naalerto ako dahil sa mga kahul ng aso ko, pati na rin ng mga aso ng mga aming mga kapitbahay. As in galit na mga kahul. Gising yung mother-in-law ko noon since kapapatulog pa lang dun sa panganay ko. Nagkatingin ng kaming dalawa. Alam na namin na eto na naman. The moment na inopen ko yung door palabas, yung mga galit na kahul, napalitan ng alulong. Alulong na parang pang horror movie. Tumayo yung balahibo ko ng sobra. Hawak ko yung dos por dos ko. Di nung nasa gitna ako, doon ko na-realize na yung isang aso lang before, dalawa na sila. Hindi ko na alam yung aking gagawin. Yung aso, mukhang mga aspin lang naman. Pero kasing size nila yung mga large breed na aso. Matangkad sila compared sa ibang mga aspin, pero mga payat lang. Malaki siya compared sa ibang asong kalye. Nagpunta ako sa albularyo malapit sa amin. According sa kanila, huwag na huwag ko daw tatangkain na saktan o barilin kasi babalikan daw ako ng maraming kalahi noon. Siya na lang daw yung gagawa ng paraan upang may taboy. Binigyan na lang ako ng stick galing sa kalamansi na ilagay ko daw sa mga pintuan. Sinabihan nila ako na ako daw tutulungan. Pero kailangan ko na magdala ng kandila at magsama ng kamag-anak na age 12 years old to 15 years old. Unfortunately, wala akong maisamang kamag-anak. So humiram na lang ako ng kapitbahay na pwedeng maisama. May ginawa sila na mahirap ipaliwanag. Basta after nila magdasal, pinakyat sa langit nila yung batang kasama ko. Biglang may mga sinabi yung bata na hindi ko maintindihan. Pero may naiintindihan din ako na kaunti. Maliwanag na po. Tapos di naman maintindihan at paulit-ulit lang ito. Puro parang kung anong klaseng lingwahe. Nung matapos, yung bata na naisama ko parang sobrang nalalambot. Nakapikit lang yung bata the whole time tapos pagkabalik niya, hindi siya makapagsalita hanggang naikihatid ko sa kanila. Binigyan ko siya ng pera kasi nahiya ako kasi parang pagod na pagod talaga siya. Hindi ko naman alam na ganun pala yung gagawin sa kanya. Sobrang naawa ako pero with the consent naman yun ng guardian niya since noon pa naman daw nakakakiyat na yung batang yun na sinama ko. Hopefully, matigil na yun ang gugulo sa amin. Sa paligay po ninyo, ano pa po kaya ang pwede namin gawin? This happened last month. Umaga noon at nakasakay kami ng pangalawang jeep kasi papasok na kami ng school. Kasama ko yung friend ko na blackmate ko rin. Dahil medyo mabilis naman yung usad ng mga sasakyan sa kalsada at maaga pa naman para sa aming first class, napag-desisyon namin na sa Route 2 na lang kami bumaba para konting lakad na lang sa terminal ng tricycle at kapag nakasakay na kami dun sa tricycle, sa tapat na kami mismo ng school ibababa. Hindi na namin kailangan pang maglakad. Kaya naman, pagkalabas namin dun sa Route 2, saka kami nagbayad at nagsabing sa Route 1 kami ibababa. Dahil medyo malayo pa kami sa aming destinasyon, natulog muna kami sa biyahe. Nagising kami nung maging pamilyar na yung kalsada. Senyales na malapit na kami dun sa Route 1. Pero ganoon na lang yung pagtataka namin magkaibigan nang hindi namin nakita yung Route 1 kahit dire-diretsong kalsada lang naman yung amin dinadaanan. Gising na gising na yung mga diwa namin na malapit na kami dun sa Route 1 pero hindi namin makita yung mga palatandaan namin sa kalsada. Inisip na lang namin na baka lumagpas kami at hindi namin ito napansin. Kaya wala na kaming choice kundi sa palengke na lang bumaba, which is yung last stop ng jeep. Kinailangan pa namin tuloy maglakad papunta sa terminal ng tricycle at napamahal pa ng slide sa pamasahe. Habang naglalakad, pinag-usapan namin magkaibigan yung mga nangyari. Parehos kasi kaming nakatutok dun sa labas ng jeep noon at nakatingin dun sa kalsada. Dahil nga binabantayan namin kung malapit na kaming bumaba.
Pero hindi talaga namin nakita yung palatandaan na dapat makikita namin dahil diretsong kalsada lang naman yung dinadaanan ng jeep. Kaya ang ending, muntikan patuloy kaming malate sa aming first class. Buti na lang at nauna pa rin kami sa professor. Ayun lamang po, naalala ko tong experience namin noong na-encounter ko yung term na glitch in the matrix. Hindi ko alam kung ganun din ba yung nangyari sa aming magkaibigan noong time na yun o baka talaga na lumagpas lang kami. So yun na nga po yung mga stories na akin pong piniling basahin para sa video na ito. So let's go ahead and discuss the stories. So yung sa unang story nga po, yung isa sa mga paborito ko pong topic na basahin sa kwento, yung mga panoorin o yung mga basahin nga ganyan. Ay yung pong mga tungkol po sa kulam. Okay, so mahilig talaga ako sa mga ganyan-ganyan since ewan ko, na-share ko na yata dito na parang one time gusto ko pong maging witch. Okay. So, hindi naman yung mangulam, pero yung mga gumawa ng mga spells, yung mga ganyan. So, talagang interesado ako sa witchcraft. And then, yun nga, tungkol nga po ito sa instance na meron nga pong nainggit dun sa kanyang kuya, tapos balak nga po na kulamin nga itong kuya. Actually, hindi na balak eh. Ang tamang term dun eh, kinulam na nga. Kinulam na nga yung kuya niya. Pero thankfully, hindi po sila yung para bang hindi nila inalis yung parang possibility na kinukulam nga yung kuya nila kasi alam naman natin, okay, ilang beses na natin ito na mga magkasabi-sabi na, okay, hindi, so science lang tayo, magpatingin sa doktor, yung doktor lang yung makakapagsabi kung ano ba talaga yung problema mo or what. At yung iba naman, okay, gagamitin naman yung religion na, hindi, kapag niniwala ka sa kulam, parang nawawalan ka ng faith kay God, bla bla bla, kailangan, hindi ka nag-entertain ng mga ganyan kasi kapag ginawa mo, parang ine-entertain mo rin yung demonyo, mga ganyan-ganyan. Okay, na ako naman, dun ako sa parang side na as long as gagaling ako o gagaling yung mahal ko sa buhay, kung sino man yan, kung saan po siya gagaling, dun po ako. Okay, so kung kailangan po mawala po yung sakit na yan at kailangan po maging okay po yung aming buhay, ganyan. So, ayan, mas nakakatakot po itong part na to, yung nagbago yung bigla yung filter ko. But anyway, so ang masasabi ko lang doon ay mabuti na lang talaga at nagawang po ng paraan kasi po yung iba talaga namamatay na, wala na talagang nangyayari, na talagang napapahamak na talaga sila na hindi rin nakakayanan noong nilapitan nila na manggagamot. Okay, kasi minsan, ang masasabi ko lang, may mga kukulam talaga na sobrang lakas, masyado silang bihasa, mga makapangyarihan na unfortunately yung nalapitan naman nila na tutulong para dapat sa kanila hindi rin naman kaya. So minsan parang doktor lang din yan. Okay, may mga doktor na mas magaling talaga sa ibang doktor, mas espesyalista sila. So yung iba napapagaling nila, yung iba ginawa naman nila ng lahat ng kaya nila, hindi talaga nila mapagaling kasi either yun nga, kulang talaga sila sa parang kaalaman o maaring sa experience or whatever. So, yun ang masasabi ko. Tsaka masasabi ko lang din dito, medyo bitin, okay? Hindi natin alam kung ano bang nangyari sa kanya, kung paano niya nasabi na si Aida nga yung kumukulam sa kanya at bakit siya yung kinulam. Kung tutuusin, si Dita yung mas kaaway niya talaga. Bakit sa kanya na tuon o yung sa kanya napunta yung lahat ng galit ng kaibigan niyang yun na si Aida. Kung yun talaga yung kumukulam sa kanya, kasi hindi naman natin alam, hindi naman natapos yung kwento. Okay, so abangan natin sa hopefully mag-share nga ng part 2 itong si sender, hindi kasi siya nagbigay ng pangalan niya. Okay, ay doon naman sa pangalawang kwento regarding nga po doon sa aswang. Alam ko paborito niya yung mga kwentong aswang. Okay, so ayun, first time kong nakarinig ng ganitong mga dadalhin sa langit. Okay, ano yun? Alam ko yung may mga ganyan, may mga medium, may mga special, yung may mga pero usually, ginagamit yung mga ganyan sa kulam nga, yung pag nasaniban, o yung mga, yun nga na engkanto, diba? Hindi ngayon ko, first time ko na rin nakarinig na gumamit ng medium, sa aswang. At saka bakit may age specific na 12 to 15 years old? Wow, ano yun? Bakit 12 to 15? Anong meron sa 12 to 15? Kasi may intindihan ko pa, kung yung bata, siguro kailangan yung pure, yung mga batang, yung wala pang kasalanan, ewan ko. Pero parang hirap naman gagamitin mo bata, di ba? Kasi syempre, hindi naman ito pangkaraniwan lang na basta mo na lang ipapagawa sa bata. Kasi nga, yun nga, binata ay sa puso, dalaga. Medyo hirap na hirap kasi nga, parang, ewan ko, sumani ba kung ano pa man yung ginawa niya. Basta parang may ginawa siyang spiritual. Na pagod siya after niya yung ginawa. Mabuti lang pumayag yung mga guardian kasi nga,
siguro kaya kailangan ka mag-anak kasi, di ba, hindi naman pangkaraniwan sa guardian na ihahayaan mo yung anak mo o kung sino man, pamangkin mo, na sumabak sa ganyan na baka, ikapahamak pa nila kung totoo, hindi naman nila kamag-anak yun, di ba? Tsaka bata pa ito. Siyempre, di ba, paano pag may nagkaroon ng epekto rin dito sa batang to in the long run, nakakaawa din naman. Pero yun nga guys, kung may alam po ba kayo kung ano pong meron, okay, sa gano'n na pinakit daw ng langit, okay? And then, may mga parang na-research ako na kaunti, parang may battle daw na mangyayari. Pero of course, spiritual daw to, okay? Hindi to yung talagang tipong nagharap kayo ng physical, okay? So, more mga spirit ninyo. At ang tawag nila doon yung pagpapaakit nga daw sa langit, okay? Ano kaya ito? Mayroon po ba kayong idea kung ano ba ito? May pwede kayong magbahagi ng paliwanag? Kung ano ba talaga yung ginagawa o tsaka bakit kailangan 15 to 20 12 to 15 years old yung age range ng gagamitin nila para yung nga gawin ito, okay? So very curious lang ako sa part na yun. Kasi sa ibang mga parts, okay, usual, yung mga ganyan, may nagpaparamdam, may mga ik silang naririnig, mga may aso, may ganyan. Pero first time ko talaga na-encounter kasi usually alam ko, ang akala kong i-advise yun, yung unang binabasa ko yung kwentong yun, yung mga buntot pagi, yung mga usual, asin, mga kalamansi, o kung ano pa man, magpausok ng gulong, yung sunugin yung gulong, ganyan, papausukan mo. Pero first time ko na, tsaka yung kalamansi, tangkay na kalamansi. First time ko rin yung narinig, hindi ko alam na meron pala yung gamit, okay, na meron palang kinakatakutan yung aswang doon, yung tangkay ng kalamansi. Ang alam ko kasi yung kalamansi, yung ibubudbud mo sa parang pagkain para malaman mo kung may ginawa ba yung aswang doon or what. Pero first time ko narinig na yung tangkay ng kalamansi, ilalagay mo sa mga bahay-bahay mo, sa pintuan, ganyan. Anyway, doon naman tayo sa last part ng story, ng stories na shinare ko dito sa video na ito. Regarding nga po sa glitch in the Matrix. Ngayon, excited ako, okay, although hindi naman siya nakakatakot, pero gusto kong siyang i-share kasi first time ako nakakita ng Tagalog na kwento na regarding nga sa glitch in the Matrix. Kasi usually nakikita ko yun sa TikTok o yung sa mga American mga stories, ganyan. Pero not so dito sa Pilipino, yung parang bibihira yung mga nag-share ng ganitong klaseng kwento. Kaya guys, kung may mga glitch in the Matrix kayo na type ng kwento, yung mga ano ba yung glitch in the Matrix? Okay, paliwanag ko lang. Yung parang may mga kakaibang nangyayari na hindi mo may paliwanag kung paano to nangyari, na parang mali. Okay. Mga example dito, yung naghihiwa ka ng gulay. For example, patatas, ganyan. Naghihiwa ka ng patatas. Alam mo nang hiniwa mo na. Tapos pagtingin mo ulit, wala na yung parang buo pa rin yung patatas na kahihiwa mo pa lang. Yung mga ganong tipo na parang bang nagbabago-bago yung mga yung bigla nang may nawawala na bagay, tapos pagbalik ko na, doon na yung bagay ulit. Yung mga gano'n, yun yung mga tinatawag na glitch in the Matrix, o parang may kakaiba, yung parang bang may lumilipad na ibon na hindi parang hindi siya natitinag dun sa pagkakalipad niya sa ere, parang lumulutang na lang siya, na hindi naman kumakampay yung kanyang mga pakpak. So, ganun yung glitch in the Matrix. So, please, kung may ganun lang yung klaseng mga kwento, pwede nyo i-share sa comments below or ipadala nyo po sa dalsinspooks@gmail.com para po ma-share din po natin siya dito sa ating channel. Pero kayo guys, ano palagay nyo? Nakalampas lang ba sila? Baka, di ba sabi naman nila, natutulog sila. Baka naman, akala nila gising yung diwa nila, pero dahil nga natutulog sila, at alam mo naman, kapag natutulog ka, medyo hindi 100% yung diwa mo, ganyan. Although sabi nila, na talagang talagang tinitingnan nilang mabuti, hindi pa din natin masabi kasi nga natutulog sila nung time na yun. But anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories na aking pong binasa para sa video na ito. So leave your comments down below kung hindi pa kayo subscribe. Ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na po kayo, pakiclick yung notification bell at pakilike naman po itong video please. Maraming salamat sa inyong suporta dito sa kwentong Aswang at Kababalaghan. Yun lamang po, so see you again next week. And hopefully makapag-live na po tayo kasi medyo mainit pa rin, although medyo maulan na, pero hindi pa rin ganun kalamig. Okay, so kapag live stream kasi ako, hindi ako pwede mag-ventilador or at least hinaan ko lang. Sobrang init, katulad nga ngayon, Diyos ko, pawis na ako. Anyway, so yun lamang po. Stay fabulous and spooky dolls. God bless po. Bye-bye. Spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dalsinspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.